Mark. Rome is one of the greatest at pinakamayaman na lugar. Hindi nga country, city lang sila, pero ang yaman nila, Vatican. O ba't hindi nila tulungan yung Africa? Ang dami nila mga upuan na ginto doon, ibenta na lang at itulong sa mahihirap. Di ba sila nagsasabi na, share your blessings. Give money to the poor. Eh bakit hingi sila nang hingi? Guys, ang dami po natin na dapat pwedeng ayusin. Question pa po. Gusto ko, kayo naman magtanong. Importante po ang school. Importante ang learnings. Okay? But the school education system na pilit na tinuturo sa atin, yun po ang dapat maayos. After finishing your school, it doesn't mean na yun ang stop ng learnings mo. Akala natin, after you graduate, enough na to. Life is an ending process. Hindi po natatapos na learning siya. Matututo at matuto ka ng ibang bagay. This is not just enough. This is just very basic. I'm saying na you don't need to believe lahat ng meron dito. Sometimes you need to just ask yourself, tama ba or hindi yung ginagawa ko? Nakakabuti ba or hindi yung ginagawa ko? Then if yes, do it. If not, then don't do it. Kasi marami sa atin ito, perfect example. Ito lagi ko itong nami-mention. May isa akong na-meet na taga Malabon. Nagtatrabaho siya Ortigas. Tinanong ko magkano ang sweldo. Ang sagot niya 300 pesos. So kung magkano pa masahe mo from here going to Malabon? Alam mo sagot? 160 pesos back and forth. Magkano ang matitira? 140. Tanong ko, yung 140 mo pa, doon pa ba ikakaltas yung pagkain mo, yung makeup mo, yung load mo lahat? Sabi niya, yes. Isang tanong ko, may natitira pa ba sa kinikita mo? Anong sagot? Wala. Anong tanong ko? Bakit mo pa tinutuloy ginagawa mo? Alam mo sagot niya? Kasi nung graduate na ako, nung ilang buwan na wala na akong trabaho, kinulit na ako ng kinulit ng nanay ko. Anak, dapat meron ka ng trabaho kasi graduate ka na. Take note, hindi pinag-uusapan kung magkano ang kita. Ang importante lang, meron kang isasagot na meron ka ng trabaho. Ano ang qualification para mag-asawa? Dapat regular ka sa job, regular din yung babae. Pag pareho kayo regular, pwede na kayo mag-asawa. Hindi man lang pinag-usapan kung magkano dapat yung kinikita. Guys, let's face it. Pag nagkaroon ka ng anak, asset siya o liabilities? Liabilities po ang anak. In terms of money, bakit? Habang lumalaki yung bata, may kakambal yun, si gastos. Lalaki din yung gastos. Ang tanong, what if? Pansinin mo, ito yung normal, ang tawag ko dito, parang normal paradigm ng tao. Papanganak ka, mag-aaral ka, after mag-aaral, pagka-graduate, maghanap ka ng work, after finding a work, maghanap ka ng partner, after finding a partner, magpapakasal na kayo. After nun, since kailangan nyo ng bahay, uutang ka o hindi ng bahay. Magkakaroon ka ng housing loan, 25 years, 35 years na may utang ka. After nun, maghanap ka ng appliances. Yung appliances, sobrang baba ng down payment, sobrang tagal ng bayaran. Worse, nasira na yung appliances, hindi ka pa tapos magbayad. Tama mali? Tuloy-tuloy ng ganon. Kaya sometimes, we need to analyze again. Ano ba yung dapat kong gawin para financially? Kasi the moment malagpasan mo to guys, mas magiging open ka na sa iba't ibang opportunities, mas mag-aaral ka pa ng mabuti, mas matututo ka. Pero the moment ito goals mo, mainitin ulo mo, parang lagi ka nalang bad trip, kung sino-sino sinisisi mo. Kasi nga, ito nandito umiikot ang buhay. Question pa. Ang dami nyo, wala man lang, ang konti lang nagtatanong. Question po. Ano, sangayon ba kayo sa lahat ng sinasabi ko? Gusto ko may kokontra po. Sinong hindi seryoso para at least maging healthy po yung interaction natin. Sabi ko nga kanina, wag nyo pong isipin na ako si Joseph Lim. Isipin nyo lang po, I'm just an ordinary person na nasa harapan nyo at nagsasabi ng kung ano-ano. Question po, sinong may tanong sa inyo? Ano po? Sige, ano po yun? Ako na. Okay, sir ah. Okay.
Ngayon, hindi, kaya explain ko lang sir, kaya ako gusto kasi baka may mga iba sa inyo na insight na ayoko naman maghiwa-hiwalay tayo ngayon na may magulo sa isip mo. Kasi mama, hindi alangan entertain ko kayo isa-isa kayo, uy may tanong ka, di ba? Sana kung meron kang tanong right now, wala pong masama sa pagtatanong. Kumbaga, sabi nga, if you ask a questions, you are only full for a few minutes. But if you don't ask question, you are full for the rest of your life. Meron akong downline. Sabi ko, nasa galeriya ako, magkita tayo sa Kenny Rogers. Nandito ako. 1 hour bago nakarating ng Kenny Rogers. Sabi ko, saan ka nakapunta? I-apply, inikot ko lahat. Sabi ko, ba't hindi ka man lang nagtanong sa guard? I-apply, baka sabihin kasi probinsyana ako eh. Kasi may ganon. Kung nagtanong na lang sana siya, di madali pa siya nakarating. Guys, I'm here right now in front of you to help you. Help you in your financial status, help you na mabuhay ulit yung dugo nyo, na kaya nyong marating kung ano man ang gusto nyo, pwede nyong magawa kung ano man gusto nyong gawin. Kailangan lang yung ibang tao na magpupush sa'yo at hindi magpupul sa'yo. Kasi etong biro ko nga kung mga anak, puro militar, tatay mo militar, nanay mo militar, lahat militar, pinanganak ka na third sex, ang goal mo magkaroon ng parlor. Tingin mo magagalit sa'yo lahat? But take note guys, iba't iba nga tayo. Sa mga magulang, you don't own your child. Ikaw lang yung naging way, kaya nilalang siya dito sa mundong to. And you're there to guide them, not to tell them on what to do and ano yung mga bagay na dapat nilang gagawin at pipiliin. Kung frustrated kang engineer, hindi niya po trabaho na ipagpatuloy yung pangarap mo. Kasi meron din siyang ibang pangarap sa buhay niya. Question. Sige po. After graduate ng college or ayaw mo ng elementary pa lang high school? After graduate ng college, ito lang tip. Huwag kayong gagawa ng source of income na kakainin ng oras nyo. Kahit maliit lang yung income, basta hindi nakakain ng oras nyo, gawin nyo. Kasi mas nagiging open ka pa sa ibang opportunity. Pag ang ginawa mo, kumikita ka kahit medyo malaki, pero ubos naman yung oras mo at yun ang nagiging mundo mo, dun ka malalagot kasi hindi ka na magiging open pa sa ibang klaseng opportunity. Question pa po? Sige po. Lakasan mo lang. Kaya ba? Ganito na lang po. Actually po kasi sa Lasal ngayon, meron na po siyang networking course. Network marketing course ang Lasal. And take note, ang Lasal, pag nag-aral ka po, ang ituturo is theoretical. Ang AIM Global po right now is actual na. Bakit mo mapapahirapan yung isang bata na dadaan pa sa theoretical kung pwede nang dumiretso sa actual? Tapos, ang nagtuturo pa mismo, mga totoong naging successful, hindi yung mga tao na nabasa lang libro, networking, ganito. Okay, ang networking class, blah, blah, blah. Pero sila mismo hindi nila naranasan ma-Indian, hindi nila maranasan magutom, hindi nila maranasan mapuyat.
Sabi ko nga, we are only victim ng tinatawag na acceptance. Sometimes we're willing to sacrifice our own dreams para lang sa sasabihin ng ibang tao. Kasi natatakot tayo, ano na lang sasabihin ng mga kumari ko, bakit yung anak mo hindi nag-college?